Natuwa ang mga treasure hunters sa nakuhang kahon na nagmula pa sa isang siglo sa pag-aakala na meron itong kayamanan. Pero di alam ng mga ito na ang kahon ni Dio ang nakuha nila. Kaya kinabukasan ay naglaho ang mga treasure hunter at ang nakita lang ay ang kahon na merong dalawang compartment pero walang laman. Nagtungo si Holly Joestar sa police station para sunduin ang kanyang anak na nang bogbog sa mga armadong gangster. Pinuntahan ni Holly ang anak na si Jotaro na siyang bago nating bida. Nagagalit ang mga pulis dahil ayaw nitong lumabas sa kulungan. At ang dahilan ay natatakot si Jotaro na makapanakit dahil sinapian daw siya ng evil spirit. Maging ang mga kasama nito sa kulungan ay takot na takot. Nakita din nilang parang nasa bahay lang si Jotaro dahil dinadalhan daw siya ng evil spirit ng mga bagay. Upang maniwala sila ay kinuha ni Jotaro ang baril ng pulis at pinutok sa sarili pero nailigtas siya ng evil spirit. Nakarating na rin sa Tokyo si Joseph dahil humingi ng tulong si Holly pero di daw alam ni Suzy na nagtungo siya dito. Parang isang bata pa rin si Holly kahit 45 years old na ito kaya pinagtinginan ng mga tao. Napaiyak siya nang may kwento ang nangyari sa anak pero siniguro ni Joseph na siya na ang bahala sa apo. Tila nasa sariling kwarto lang si Jotaro sa dami ng gamit at walang magawa ang mga pulis. Nang dumating si Joseph ay sinubukan niyang kumbinsihin ang apo na lumabas pero di niya napansin na hawak na nito ang isa niyang daliri sa prosthetic arm. Alam ni Joseph ang nangyayari pero nais niyang ipaintindi ito sa pamamagitan ng karanasan. Inutusan ni Joseph ang kaibigang si Avdol na nakilala niya sa Egypt. Dahil meron din palang evil spirit si Avdol na may pangalan ng Magician's Red pero nakokontrol niya ito. Kumilos ito at idinikit si Jotaro sa pader ngunit di nakikita ng mga ordinaryong tao ang mga evil spirit pero naramdaman nilang tumaas ang temperature. Subalit lumaban ang evil spirit ni Jotaro at napahanga ang lolo dahil sobrang tingkad nito. Nang maglaban ng mga ito ay nasakal ni Jotaro si Avdol kaya napilitan itong gumamit ng malakas na teknik upang mahuli si Jotaro ng apoy. Saka pinaliwanag ni Joseph na hindi ito evil spirit kundi nanggaling ito sa mismong life energy nila at tinatawag nila itong stand. Tinanong ni Avdol kung nais nang lumabas ni Jotaro. Pero tinulak pa nito ang mesa upang mabasag ang toilet at mabasa at makontra ang apoy na stand ni Avdol. Saka winasak pa niya ang rehas at kumuha ng mga panusok at inatake si Avdol pero tumalikod ito dahil tapos na daw ang trabaho niyang mapalabas si Jotaro sa selda. Tinanong ni Jotaro kung anong gagawin niya kung tinuloy niya ang atake at sinabi ni Avdol na matutunaw niya lang ito ng apoy. Natuwa si Holly dahil lumabas na rin ang anak. Nagtanong si Jotaro kung ba't alam nila ang tungkol sa mga stand. Pinakita ni Joseph ang mga picture ng box na nakuha ng mga treasure hunter at sinabi na kailangan nila muling kalabanin si Dio na nakalaban na noon ng lolo niyang si Jonathan. Pero di naniwala si Jotaro dahil isang siglo na ang lumipas. Giit ni Avdol na hindi rin naman madaling paniwalaan ang kanilang mga stand. Nagmanifest din daw ng stand si Joseph nakaraang taon. Pinakita niya kung paano gumagana ang kanyang stand na may kakayahan na makuhaan ng picture ang mga spirit mula sa malayo pero nawawasak niya rin ang camera sa proseso. Pinakita ni Joseph ang birthmark na meron ng lahat ng mga Joestar. Nakita nilang may star din si Dio dahil nakuha pala nito ang katawan ni Jonathan. Ito ang iniisip nilang dahilan kung ba't nagmanifest din ng mga stand sila Joseph at Jotaro dahil ang normal na stand ay tulad ng kay Avdol na taglay nito mula pagkapanganak. Samantala naramdaman din ni Dio na may nagmamasid sa kanya. Kinabukasan ay pinabaunan ni Holly ng halik ang anak bago ito pumasok sa school. Napakarami ring nagkakagusto kay Jotaro dahil pogi na macho pa kaya pinag-aagawan ng mga chicks at nang magalit ang binata ay natuwa pa ang mga bruha. Di niya alam na ipinipinta siya ng isang lalaki at sinugatan siya gamit ang drawing nito kaya nahulog siya sa hagdan at magiging masama ang pagbagsak kaya pinilit niyang makakapit sa puno at labis na nag-alala ang mga chicks. Dahil nabigo sa assassination ay gagawin na ng lalaki ang plan B. Bumaba ang lalaki at binigyan ng panyo si Jotaro. Nagpasalamat naman ang bida kaya nagpakilala ang lalaki na si Kakyo Inoriaki na isa daw transfer student. Samantala alam ni Dio na nais siyang pigilan ng lahi ni Jonathan na gamitin ang katawan nito kaya naisip niyang unahan ang mga ito bago pa siya mahanap. Sa school ay nagtataka ang nurse dahil ngayon lang napunta sa clinic si Jotaro na kilalang nagpapadala doon ng mga binubugbog niya. Nang makita niya ang panyo ay meron palang mensahe si Kakyo ng pagbabanta sa kabiglang nabaliw ang nurse at nakita niya ang kulay green na stand. Kaya sinaktan nito ang isang estudyante at nagtakbuhan ng mga ito. Nasalag ni Jojo ang pag-atake nito pero napakalakas dahil kinokontrol ito ni Kakyoin na parang puppet dahil nasa loob ang stand nito kaya hinalikan ng bida upang makuha ng stand niya ang sumanib dito na si Hierophant Green. Binao ng bida ang daliri sa noo nito upang pahirapan at mapaamin kung sino ang nag-utos. Ngunit nagsarado ang bintana at umatake ito ng Emerald Splash at napatalsik ang napinsalang bida. Pati ang nurse ay sinaktan din nito at sinisi pa siya ni Kakyoin na siya ang dahilan kaya ito nadamay sa kanilang laban. Bumangon naman ang bida at sinabing siya ang magiging judge sa kasamaan nito. Nagsimula si Kakyoin at hinabol nito ang bida at di tumigil hanggang sa mahuli si Jotaro.
Saka kinamiha-miha wave siya pero sinalag lang ng stand ng bida at sinakalito na parang bata saka pinulbos pa ang kawawang pagmumukha nito at inuppercut pa ang loko kaya nabasag ang lahat ng salamin at nagdugo na ang kalaban. Nakita naman niyang okay lang ang nurse kaya tumakas na siya dala ang lalaki. Dinala niya ito sa bahay at nag-alala ang ina pero sinabi ni Jotaro na magpahinga na si Holly dahil napansin na namumutla siya kanina. Giit ni Joseph na matitigok na ang lalaki at wala na silang magagawa dahil meron itong mind control ni Dio. Nag-iisip sila kung paano ito tatanggalin dahil nakakonekta ito mismo sa utak kaya napakadelikado. Kinwento ni Avdol ang karanasan nung nakasalubong niya si Dio sa isang eskinita sa Cairo, Egypt. Sinubukan daw siya nitong lagyan ng implant upang makontrol din siya pero tumalon siya sa bintana at tagumpay na nakatakas dahil kabisado niya ang lugar. Nais ni Jotaro na subukan itong tanggalin na ikinatakot ng lolo. Pero pinagpatuloy pa rin ito ng apo ngunit lumilipat pa ito sa kanya at nagising si Kakyoin pero di rin ito gumalaw dahil sa masela na operasyon. Nagpanik si Avdol pero nagtiwala si Joseph dahil nakita niyang kalmado si Jotaro. Hanggang sa mabunat na nga niya ito at inihagis upang tuluyan nilang mapatay ang implant. At nagtaka naman si Kakyoin kung ba't pa siya tinulungan at alam ng ina na mabuti talaga si Jotaro. Tinulungan ni Holly si Kakyoin samantala naiinis si Joseph dahil di siya komportable sa pamumuhay na meron ng mga Japanese. Kinabukasan ay di makita ni Joseph si Holly. Maging si Jotaro ay nagtaka dahil di siya pinuntahan ng ina. Nakita ni Avdol na nagkalat ang mga gamit sa kusina at nakitang nakahiga si Holly dahil sa sobrang taas ng lagnat. At ang dahilan ay nagmanifest na rin pala ito ng stand pero kulang siya sa willpower kaya maaari niya itong ikasawi. Di matanggap ni Joseph na nangyari ang pinakakinakatakot niya kaya kailangan talaga nilang hanapin at patayin si Dio para matanggal ang sumpa. Para magkaroon ng clue ay tinig ng maigi ni Jotaro ang mga picture ngunit isang langaw lang ang nakita ng kanyang stand. Alam daw ito ni Avdol kaya hahanapin niya ito sa library. Habang naghahanap ay dumating si Kakyoin na nagtanong kung may namamatay ba talaga sa sariling stand. Sagot ni Avdol na marami na siyang nakitang ganito at walang magagawa ang mga doktor dahil di sila nakakakita ng mga spirit pero ang good news ay meron pang mga 50 days bago ito kumalat sa katawan ni Holly. Nagpapanggap pang malakas si Holly sa harap nila Joseph at Jotaro pero alam ng mga ito na labis siyang nahihirapan sa sumpa. Dumating si Avdol at sinabing sa Egyptian Nile River na tatagpuan ang langaw na nakita sa picture kaya doon nila hahanapin si Dio. Pinatotohanan nito ni Kakyoin dahil doon daw siya nilagyan ni Dio ng implant at nais din daw nitong tumulong bilang pasasalamat. Dumating ang mga pinagkakatiwalaang doktor ng Speedwagon Foundation upang alagaan si Holly habang hinahanap nila si Dio. Bago sila umalis ay pinapili ni Avdol si Jotaro ng tarot card at star card ang nabunot nito kaya pinangalanan nilang Star Platinum ang stand ni Jotaro. Tapos naghanda na ang apat sa paglalakbay patungong Egypt. Ngunit si Dio ay meron din palang katulad ng stand ni Joseph kaya nakita nitong nasa eroplano sila at naramdaman din ni Joseph na nakatingin si Dio kaya kailangan nilang magmatsyag. Isang matanda ang nagbalita kay Dio na meron silang alagad sa eroplano na sinasakyan nila Joestar kaya di na ito makakarating sa kanila. Nagising ng apat sa tunog ng isang stag beetle na naisip nilang isang stand. Nakita nila ang kadiring bunganga nito kaya nagbabala si Avdol na baka ito ay si Tower of Grey na kumukuha ng dila ng maraming biktima. Ito pa lang ang pinakaunang nakailag kay Star Platinum at sinubukan din itong kunin ang dila ni Jotaro pero napigilan ng stand. Dahil dito ay nakumpirma ni Avdol na ito nga si Tower of Grey na kilala sa pag-frame up ng mga napapatay bilang aksidente at ito rin ang dahilan ng isang plane crash na karaang taon. Pinagsusuntok ni Jotaro ang mahabang dila nito pero di tinamaan si Tower of Grey. Nagyayabang pa ang user ng insekto pero di nila malaman kung sino ito sa mga pasahero. Tapos pinatay pa nito ang isang hilera at kinuha ang dila ng mga ito at nagsulat ng pagbabanta gamit ang dugo. Nagalit si Avdol pero pinigilan siya ni Kakyoin. Nagising ng isang matanda na natakot ng aksidenteng nahawakan ng dugo kaya pinatulog ni Kakyoin bago pa magpanik ang ibang pasahero. Mapanganib din sa eroplano ang stand ni Avdol kaya si Kakyoin ang nakipaglaban sa insekto pero di niya ito matamaan. At sa halip ay siya pa ang napinsala nito. Umatake muli si Kakyoin pero napakabilis ni Tower of Grey. Kaya kumpiyansa itong sumugod pero nahuli ito dahil may nilagay na palang trap si Kakyoin. Kaya namatay ang matanda dahil ito pala talaga ang user. Bigla namang bumulusok ang eroplano kaya nagtungo si Joseph sa cockpit at nainlove pa kay Jotaro ang mga crew. Nakita nilang pinatay din pala ng insekto ang mga piloto pero mabuti na lang ay marunong si Joseph. Saka pinagbantaan pa sila ng matanda na di sila makakaabot kay Dio saka ito tuluyang namatay. Tapos nagplano sila na mag-emergency landing sa tubig. Kalaunan ay pinuntahan sila ng mga rescuer at sila Jotaro ay nagtungo muna sa Hong Kong. Naisip nilang di na safe ang lumipad patungo sa Egypt kaya mapipilitan silang magbarko pero matatagalan sila. Nilabas ni Joseph ang mapa para sa kanilang ruta at pumayag naman ang mga kasama.
Isang lalaki ang lumapit dahil nahihirapan daw sa menu ngunit niyaya pa itong kumain ni Joseph at libre niya na daw kahit anong gusto nila. Nag-enjoy naman sila sa pagkain ngunit sinabi ng lalaki na may naaalala siya sa Star kaya naisip nilang kalaban ito. Bigla nitong pinalabas ang stand na sinalag naman ni Joseph at umatake si Avdol pero nakontra nito at ginamit pa ang apoy bilang pang-ukit sa isang mesa. Pinakilala nito ang kanyang stand na Silver Chariot at nagbanta itong bago makarating sa 12 ang oras ay patay na sila. Di nagustuhan ni Avdol ang pangmamaliit nito. Formal na nagpakilala si Jean-Pierre Polnareff dahil meron siyang manners. Ngunit winasak ni Avdol ang table na nilagyan ni Polnareff ng mga numero. Gamit ang mga coin ay pinakita ni Polnareff na may kakayahan siyang manghiwa ng mga apoy saka naglaho ang lalaki at napunta sa likod nila. Kung gugustuhin ay pwede na daw silang ubusin ngayon ni Polnareff pero di daw siya isang duwag kaya nais niyang sa labas magduelo upang magamit ni Magician's Red ang lakas ng apoy nito. Paglabas ay nagbanta si Polnareff pero nais din talunin ni Avdol ang mayabang na stand user. Umatake si Silver Chariot ngunit di matamaan si Magician's Red. Kaya umatake ito ng apoy na pinabanda lang ni Polnareff patungo sa estatwa at gumawa pa ito ng estatwa ni Magician's Red para maliitin sila. Nainis si Avdol kaya pina-atras sila ni Joseph bago gamitin ni Avdol ang mapanganib na Crossfire Hurricane. Ngunit pinabalik lang ito ni Polnareff sa kanya kaya si Avdol pa ang napinsala. Pero bigla pang sumugod si Magician's Red na hiniwan ng kalaban pero nasunog siya. Dahil ang hiniwan niya pala ay ang estatwa na pinagalaw lang ni Avdol gamit ang apoy. Saka direkta silang inatake ni Avdol kaya tumalsik si Polnareff at inakala nilang talo na ito. Ngunit sumabog ang stand nito at nagising si Polnareff sa ere na wala man lang sugat dahil ang armor lang pala ni Silver Chariot ang napinsala ni Avdol. Nagbabala din si Polnareff na mas mabilis na ngayon si Silver Chariot dahil wala na itong armor pero natuwa pa si Avdol dahil matutustan niya na daw ito. Dahil sa sobrang bilis ni Silver Chariot ay nakakagawa ito ng napakalinaw na mga after image at agad na rin itong sumugod. Ngunit nakakailag ng mabilis si Avdol at umatake rin siya ng Red Bind ngunit napakabilis talaga ng kalaban, gayon pa man ay nagpatuloy pa rin siya sa pag-atake kahit di ito tinatamaan. Si Silver Chariot naman ang umatake at nagawang masugat nito si Avdol. Subalit naghanda pa si Avdol ng Crossfire Hurricane Special Technique at tinira sa kalaban pero hihiwain lang daw ito ni Polnareff ngunit sumabog ang trap sa lupa kaya totoo nang napinsala ng matindi ang kalaban. Nalaman ni Joseph na ang unang atake pala ni Avdol ay upang makagawa ng tunnel para sa kanyang apoy. Ibinigay ni Avdol ang kutsilyo para tapusin ito ang sarili kung tunay siyang maginoo. Ihahagis sana ito ni Polnareff kay Avdol pero tinanggap nito na natalo siya sa patas na labanan kaya tinanggal ni Avdol ang apoy. Tapos nakita nilang kinokontrol lang din pala ito ni Dio kaya agad itong tinulungan ni Jotaro upang makalaya. Nagpasalamat si Polnareff ngunit tinignan niya pa ang kamay ni Joseph dahil hinahunting niya daw ang pumatay sa kapatid na merong parehong kanan na kamay pero di ito si Joseph kaya humingi siya ng tawad. Noon ay isang lalaki daw ang naglalakad sa ulan na may invisible shield ang pumatay sa kanyang kapatid habang pauwi at ang sabi ng nakakita ay meron daw itong parehong kanan na mga kamay. Kaya nais niya itong hanapin upang matahimik na ang kanyang kapatid. At sa paghahanap ng killer ay nakilala niya si Dio na sinamantala ang kanyang sitwasyon kaya nalagyan siya nito ng implant. Kaya nagpasya siyang sumama sa Egypt dahil baka may nalalaman si Dio sa killer. May mga chicks na nais makipag-picture kay Jotaro pero nainis ang bida kaya si Polnareff ang nag-entertain sa mga ito pero isa pala siyang manyak. 3 araw silang magbabarko mula Hong Kong to Singapore. Nagtaka si Joseph kung ba't ayaw nilang tanggalin ang school uniform kahit napakainit. Isang bata ang palihim na pumasok sa barko upang makalibre ng sakay pero natatakot itong dalhin sa pulis dahil nais niya lang daw puntahan ang ama sa Singapore pero di pumayag ang lalaki kaya kinagat siya nito saka tumalon. Napakarami palang pating sa lugar kaya nag-alala sila at muntik na itong makain ngunit sinuntok at pinagbubugbog ni Star Platinum ang pating na tuluyang natigok. Habang nire-rescue ay nalaman ni Jotaro na isa pala itong babae. Subalit merong halimaw na kumain sa pating kaya nagmadali sila sa barko at iniligtas sila ni Kakyoin bago mapatay ng aquatic stand. Naisip nila kung ang bata ba ang stand user pero nagtaka ito kung ba't sila nakatingin kaya naglabas ng patalim. Lumabas naman ang captain ng barko na ikukulong daw ang bata bilang parusa. Nagtanong ulit si Joseph kung sigurado bang walang kalaban sa crew ng barko na siniguro naman ng captain. Kinuha din ito ang yosi ni Jotaro at pinatay ang baga sa kanyang sombrero. Nagalit si Jotaro na sinaway ng kanyang lolo. Pero sinabi ng bida na hindi daw ito ang captain at ito pa nga ang tunay na stand user. Nagtaka si Avdol dahil ang Speedwagon Foundation ang nagrekomenda kay Captain Tenil. Nagsinungaling si Jotaro na natuklasan niyang pag nakalanghap ng yosi ang mga stand user ay nagkakaroon ng ugat sa dulo ng ilong. Ngunit napahawak din sa ilong pati ang captain kaya nakumpirma nilang stand user nga ito. At ang malupit ay di pala talaga sigurado si Jotaro pero plano niya lang daw na subukan ng lahat ng crew. Giit ng impostor na nasa ilalim na ng dagat ang tunay na captain. Kinuha nito ang bata at ginawang bihag gamit ang stand nitong si Dark Blue Moon at nagbanta pa itong kaya silang
pagsabay-sabayin kung nasa tubig sila. Kaya tumalon ang kalaban sa tubig pero pinagsasapak siya agad ni Star Platinum at nailigtas ang bata. Ngunit di niya maiakyat ang kamay dahil nalagyan na pala siya nito ng mga acorn barnacles. Di na ito kinaya ni Jotaro pero nailigtas pa ni Kakyoin ang bata kaso tuluyang nahulog ang bida. Umatake siya sa kalaban ngunit napatalsik pa siya nito sa mas malalim. Saka nagbanta ang villain na teritoryo niya ang dagat. Di natakot si Jotaro pero alam ng kalaban na nababahala ito dahil nagpatuloy pa sa pagdami ang mga barnacles na nanghihigop ng lakas kaya sinubukan itong tumakas pero gumawa ng underwater whirlpool ang villain. Sinubukang tumulong ng mga kasama ngunit di nila magawa dahil napakaraming mapanganib na kaliskis ang nasa whirlpool kaya patuloy rin ang pinsalang natatamo ng bida. Sumugod na rin ang villain upang tuluyang tapusin si Jotaro. Ngunit bigla siya nitong tinusok ng pinahabang star finger technique kaya nabutas ang ulo ng pangit. At nalaman ng kalaban na nagpapanggap lang pala siyang wala ng lakas. Pag-ahon ni Jotaro ay biglang yumanig dahil nilagyan din pala ito ng kalaban ng mga pampasabog upang pigilan silang makarating kay Dio. Dahil dito ay ginamit nila ang mga emergency boat habang naghihintay ng rescue. Pero di nila inaasahan ng napakalaking barko na dumating.